Hello Kenga! Welcome sa Miss Car Horror Stories! Ang kwentong aswang po natin ngayon ay kwento ni Shane at ng pamilya niya. Kwento daw to tungkol doon sa bagong bahay nila sa probinsya, bagong lipat sila doon. Pero sinalubong agad sila doon ng isang nakakakilabot na balita. Dahil isang dalagita daw yung natagpuan na walang buhay sa malapit na rancho sa kanila. Tapos ang pangunahing sospek, isang veterinaryo. Sino kaya yun? Yan yung papakinggan natin mamaya. Pero bago yan, Kayanggaw, shoutout muna sa Kayanggaw natin na si James Millares. Sabi niya, may tanong po ako, Miss Clar at Sir Jay. Paano po kung maghihiwalay po kayo? Eh di wala ng story time. Kayanggaw, yung sagot niya na para makapag-proceed na tayo sa kwento, sasagutin namin sa dulo ng ating video. Anyways, bago natin simulan, please mag-comment naman kayo para ma-shoutout namin kayo. Mag-subscribe and especially, pakilike naman tong video natin para umabot to sa lahat ng ating mga Kayanggaw. So, Kayanggaw, Enjoy! Naku, Rogelio, hindi ba yung lugar na nasa balita? Yung lugar kung saan tayo nakabili ng lupa? Yun nga, Eva eh. Sa mismong barangay pa kung saan nakatayo yung bahay natin. Pero Eva, wala naman tayong kinalaman sa krimen na yan, di ba? Wala tayong dapat ikabahala. Ang sinasabi ko lang naman, paano kung hindi pala ligtas dun? Paano kung may mga tao talagang gumagawa ng ganun dun? At saka paano kung taga roon mismo? Naku, hindi ligtas sa mga bata, lalo na si Shane. Babae siya, Rogelio, dalaga na. Tayo naman lagi yung kasama niyan eh. Bakit tsaka eskulahan lang naman yung ikot ng buhay ni Shane? Ihatid siya sa umaga, susunduin sa hapon. Nasa pag-iingat lang yan, Eva. At saka isa pa, kung taga roon talaga yung gumagawa ng masama, bakit niya itatapon ng bangkay doon mismo sa lugar niya? Ay, naku. Basta ako, ewan ko. Kapag gano'n na ang usapan, talagang nakakatakot. Alangan namang hindi na natin uwian yun. Binili natin yun, di ba? At alangan namang hindi tayo alis dito kasi meron na nakabili ng bahay natin. Basta Eva, wala tayong magagawa. Lilipat talaga tayo doon. Sakto namang lilipat kami noon nang pumutok ang balita. May natagpo ang bangkay ng dalagita sa rancho ng Kambingan. Walang saplot, kaya hinala ng lahat ay pinagsamantalahan siya. Pinatay at dun itinapon. Pero hindi pa kami lumipat noon dahil may inaayos pa sa bahay. Kaya 1 linggo pa kami sa luma. Hanggang dumating ang araw, naroon na yung padre de pamilya nang bumili ng bahay namin at paalis na nga kami. Ano ba, Ethan? Patahimikin mo na nga yung aso mo. ayaw po manahimik eh. Ano mo magagawa ko? Malamang gawan mo ng paraan. Bakit ka pa kasi nag-aso-aso? Pampaingay lang yan. Pakilam mo ba ate? Trip ko to eh. Ay nako, pati aso talaga pinag-aawayan nyo pa, ano? Sige na, pasok na sa sasakyan. Alis na tayo. Oh, ako na mauuna ah. Malaki ang age gap namin ni Ethan. 10 taon pa lang siya noon habang ako naman ay 20 anyos na. Kung dumiretso nga lang sana ako sa pag-aaral, tapos na dapat ako. Kaso ang nangyari, parang wala talagang kursong para sa akin. Hindi ko kasi kayang tapusin. Kaya ang ending, lagi akong first year sa bawat kursong kinukuha ko. At hindi pa nga umaabot ng 1 buong taon bago ako tumigil ulit. Pero nung panahong yon, naging madiskarte naman ako kahit pabaya ako sa pag-aaral. Mabenta kasi ang paintings na gawa ko noon. Kaya kahit pahintu-hintu ako sa school, nagkakaroon pa rin ako ng income. Tara na, umalis na tayo. Bye-bye, bahay namin. Kahit hindi ka na namin bahay, bye-bye. Rogelio, idadaan pala muna natin yung painting na ginawa ni Shane, ha? Para hindi na natin kailangan pambiyahihin yun. O sige, Eva. Saan ba to? Doon lang po sa malaking grocery sa bayan pa. Order po kasi itong anak ng may-ari nun eh. Pa, maayos ba yung pagkakalagay mo sa likod? Masaya lang po kasi yung babaeng yun. Mamaya hindi niya bilhin eh. Huwag ka mag-alala.
Maayos naman yung posisyon niya dyan sa likod eh. Kahit umuga-uga pa yung sasakyan, hindi yan gagalaw ng basta-basta. Suportado talaga ako ng mga magulang ko noon pagdating sa ganon. Tapos yung kinikita kong pera doon, sa akin lang talaga. Hindi yun binabawasan ng mga magulang ko, maliban na lang kung kusa akong magbigay. Pero minsan kahit magbigay ako, hindi rin naman nila tinatanggap. Lagi lang nilang sinasabi na ituloy ko lang kung saan ako masaya. Kaya ang ginagawa ko naman para makabawi, dinadaan ko sa pagbibigay ng regalo, lalo na kapag may okasyon. At gaya nga ng napag-usapan namin, dinaan muna namin sa kliyente ko yung painting. Binusisi talaga niya yon bago ako bayaran. Buti na nga lang wala siyang nakitang sabit, kaya pasado talaga. Grabe naman makabusisi yung babaeng yun. Maayos naman pero ang daming tanong. Oo nga eh, parang ang sarap barahin. Buti na nga lang magaling magpaliwanag tong anak natin. Kaya yan, nakuha pa rin yung bayad. Anak, akala ko ba maiksi lang yung pasensya mo? Maiksi nga po pa. Mahaba lang po talaga kapag tungkol sa pera. Oo nga naman. Kaya pala ang tiyaga mo doon kahit paubos na yung pasensya ko eh. Eh nako, halika na nga. Lumarga na tayo. Tama lang din naman na dinaanan na namin yung painting na yon. Kasi mahaba-haba pa ang naging biyahe namin bago kami nakarating sa bagong lugar namin. Kumain lang muna kami sa bayan noon bago kami dumiretso sa bahay. Pero nung papasok na kami sa lugar, nakita namin may mga polis doon. May dinadakip silang tao at isinakay pa nga siya sa patrol car. Oh, parang may dakipan yata dito oh. Naku, ayun ba? Eh paano kung yun yung lumapastangan doon sa babae? Diyos ko, ayan yata yung tinutukoy nilang radyo oh. Ang lawak pala. Eh, yan nga yun eh. Yan yung sinasabi sa balita na dyan daw yung natagpuan yung katawan ng dalagita. Ay naku, kawawa naman yun. Ay, tapos malapit pa yun sa bahay natin. Eh, saan po ba yung bahay pa? Ayan na oh, bagong pintura. Eh medyo maboy pa yung pintura dyan ngayon kasi dito lang natapos yan eh. Wow, may second floor. Hindi kagaya ng bahay natin dati, walang nasa taas. Ito meron oh. Kahit naman ako, gusto ko rin yung bahay na may second floor. Huminto ang sasakyan ni Papa sa tapat nun at nagsilabasan naman kami. Pero marami kasing tao sa labas, nanonood sa taong dinakip at dinala ng mga pulis. At pagtingin ko nga sa patrol car, papaalis na ito. Uy, Manang Teray, totoo ba yon? Si Doc Leo daw yung pumatay? Wala naman yatang sapat na ebidensya ah. Yung relong araw na may pangalan niya. Nakita malapit sa katawan ng babae. Yun daw yung ebidensya. Oo nga, pero rancho yun eh. Tapos malapit lang doon sa klinik niya. At nagpapaliwanag naman siya na nawawala daw yung relo niyang yon. Eh ang tanong, bakit kasi siya nawala ng 1 linggo? Kung wala talaga siya kasalanan doon, ba, hindi siya aalis. Ang dami niya kayang customer na naghihintay sa kanya araw-araw. Ay basta. Basta ako, sure ako na hindi siya yon. Ay, naku, gwapo kasi. Tapos veterinarian pa. Kaya para sa'yo, hindi siya masamang tao. Asus, hindi naman talaga siya masamang tao, no? Kayo naman talaga, Manang Teray. Ay, excuse me. Ay, nagulat naman ako sa'yo. Dito pala kayo nakatayo. Oo, bubuksan ko kasi yung gate. Abay kayo palang may-ari ng bahay na yan. Uuwian nyo na yan. Malamang nga ng Teray, kaya nga nandyan eh. Oo, dito na kami titira. Binigay na kasi namin sa bumili yung dati naming bahay eh. Ah, bali nagbenta pala kayo ng bahay sa lugar nyo, tapos dito kayo lumipat? Naku, maganda tong lugar namin. Medyo wrong timing nga lang kasi, eto, may issue dito ngayon. Pero maganda naman talaga dito, promise. Ano ba yung hinuli kanina? Ang dami kagad tao eh. Kadarating lang namin. Ano kasi yan?
nung nakaraang linggo, may natagpo ang patay dyan sa rancho ni Don Renato. Talagita. Sabi nila pinagsamantalahan daw. Tapos ayun, pinas lang. Tapos yung itinuturo nilang sospek, yung veterinarian sa klinik na yan. Pero hindi pa naman sigurado kung siya talaga ang gumawa. Hindi pa naman sigurado ah. Bakit naman siya dinampot? Baka uusisain lang. May ebidensya kasi Pero yung ebidensya nakita nila, sabi niya nawawala daw talaga yung relo niya. Nagkataon lang na may pangalan niya sa relo. Pero kasi yung clinic niya malapit doon sa rancho. Kaya pwede rin naman napadaan siya doon. Tapos biglang nawala yung relo. Parang ang labo naman ko siya. At kung siya nga yun, ang tanga naman nung buwisit na pumaslang na yon. Bakit naman niya itatapon yung katawan ng biktima niya na malapit sa bahay niya, di ba? Di ba? Sinabi ko na sa'yo, Manang Teray eh. Parehas kami ng point nito ni tatay. Hindi talaga si Doc Leo yung gumawa nun, no? Oo nga. Pero ang rason naman ng iba, lasinggero daw yan eh. Baka dyan lang tinapon kasi nga lasing. At alam mo naman, madalas makagawa ng katarantaduhan ng mga lasing. Nabuksan na ni Mama ang pinto pero hindi pa sila pumasok. Nakinig muna sa chismis ng dalawa. Kami naman ni Ethan, sandali ring nakiusyoso bago umalis. Maya-maya pa, binuksan na ng todo ang gate at ipinasok ni Papa ang sasakyan. Pagpasok naman namin, imbis na mapansin ang ganda ng bahay ay ang krimen pa rin ang pinag-usapan ni na Mama at Papa. Ako naman umakyat na at pumili ng magiging kwarto ko. Wow, ito pala yung kwarto ko. Ang ganda, ang laki. Ate, maganda yung kwarto mo? Sakto lang. Huwag mo dalihin yung aso mo dito ha. Diyan lang yan sa labas. Bawal yung pet dito sa loob ng kwarto ko ha. Sus, hindi naman ako papasok eh. Sisilip lang naman. Nako, pero mas maganda yung room ko sa'yo, ate. Panis. Wala akong pakialam no. Doon ka na nga. Hahakuti ko na yung mga gamit ko dito eh. Imbis na magpahinga agad ay naghanap na lang ako ng walis at nilinis ko yung kwarto. Pagkatapos noon, hinakot ko na rin ang mga gamit ko mula sa sasakyan. Tinulungan lang ako ng mga magulang ko. Ayos naman ang daloy ng buhay ko nung araw na yon. At pagsapit nga ng hapon, lumabas ako para bumili kasi may tindahan malapit sa amin. At ang tindera pala doon, yung matandang babaeng kakwentuhan ng bakla kanina. Manang, pabili po. Oh, ikaw pala yan, Iha. Hindi ba't ikaw yung anak ng bagong lipat dyan? Ako nga po. Ang bait ng mga magulang mo, ano? Welcome pala dito sa lugar namin. Maganda dito. Medyo may gulo lang ngayon. Nga pala, ano bibilihin mo? Isa lang po dito. At saka soft drinks na rin po. Sige. Anong soft drinks ba? Sabihin mo lang, ha? Sinabi ko nga lang sa kanya ang kailangan ko. At nang ibigay na niya sa akin ang mga yon, itinabi ko muna ang soft drinks at pagkain binili ko para magbayad. Pero sa hindi ko inaasahan, habang nag-aabutan kami ng pera ay biglang may sumulpot at kinuha ang pagkain ko mula sa pinaglalagyan ko. Hala, Lola, akin po yan eh. Hay, sino ka? Pagkain niya ng customer ko, ba't mo kinukuha? Akin to. Akin to. Anak na, may sira yata sa utak ito eh. Hindi yan sa'yo, Mana. Ba't mo ba kinukuha? Akin to. Gusto ko akin to. Hindi nga yan sa'yo, kaya ibalik mo yan. Manang Teray, wag na lang po. Babayaran ko na lang po yan. Baka po kasi gutom siya eh. Ay, naku, Iha. Imbis na sa'yo, dapat yun eh. Gumastos ka patuloy. Ay, ikaw, matanda ka. Umalis ka na nga lang dito. Huwag ka dito. Ginugulo mo yung customer ko eh. Ay, hindi. Teka, huwag mo dadalhin yung bote na yan. Kailangan ko yan. Ito, plastic. Ilagay mo dito. Talagang lumabas sa tindahan ng may-ari at kinuha ang soft drinks na iniinom ng matanda.
Sa pilitan niyang inagaw ang bote at ibinuhos sa plastic ang soft drinks. Nangangamoy ang matandang yon, halatang hindi naliligo. Pero imbis na mainis ako sa ginawa niya, naawa ako. Naisip ko kasing baka wala siyang kain. Nang maibigay naman ng tindera ang soft drinks na nasa plastic na, bumalik siya sa tindahan para asikasuhin ako. Dinagdagan ko pa nga ang pagkain ng matanda. Saka lang siya pinaalis ng tindera matapos siyang makakuha ng mas marami. Aba, Iha, ang bait mo naman yata. Pero ngayon ko lang talaga nakita yan dito. Manang Teray, mukhang mahaba nga po yung nilakad niya eh. At saka mukhang gutom na gutom po. Saan po kaya siya galing, no? Hindi ko rin alam eh. Basta ngayon ko lang talaga siya nakita dito. At mukhang oo nga mukhang malayo nga ang pinagalingan niya. Yun nga po eh. Kawawa po siya, no? Baka walang pamilya kaya ganon. Oo, siya. May bibilhin ka pa ba? Opo. Pero dadalhin ko na lang po sa bahay. Pa-plastic na lang po yung soft drinks, ha? Chang, pabili nga po ako ng alak. Pampakalma lang po ng init na ulo. Oh, Doc Leo! Nakalabas ka na agad. Chang Teray talaga oh. Hindi naman ako nakulong no. Gabi ka naman sa akin. Miss, excuse me ha. Tapos ka na ba? Hindi pa. Sandali lang, Doc, ha? Nagsusukli pa lang ako dyan eh. Sige ho. Tapusin niyo po muna yan. Ano na ba nangyari, Doc? Napatunayan mo bang inosente ka? Kasi nga, hindi naman talaga matibay yung ebidensya eh. Ni fingerprint ko nga, hindi naman nakita sa katawan ng babae. Tapos nakita lang malapit yung relo sa bahay ko. Napatunayan ko rin natatanggal yung lock nun eh, kaya nahulog yun sa kamay ko. At, basta. Ganito kasi yun, Chang eh. Tignan mo, natatanggal kasi yung lock nito oh. Oh, tignan mo. Hindi ko makapit na maigi oh. Patingin nga ako. Ay, Iha, ito palang sukli mo, oh. Maraming salamat po, Manang Teray. Patingin nga ako niyan, Doc. Ito po, yan yung lock. Isa rin nyo po, tapos iangat nyo. Aba, oo nga nahuhulog. Hinahanap ko nga po na ilang araw yan eh. Hindi ko naman akalain na dahil dyan dadamputin ako. Bihira po talaga, no? Tsaka kung ako yung kriminal, ba't ko naman itatapo yung bangkay malapit sa bahay ko? Sige na nga ho, Chang. Pabili na nga po ako ng alak. Miss, nakikinig ka ba? Naririnig kita eh. Alam nga namang hindi. Bago mo ka kasi. May binisita ka ba dito? Bagong lipat yan sila, Doc. Sa kanila yung bahay na bagong gawa dyan. Sa inyo pala yun. Ganda ng bahay nyo, no? Pangmayaman. Hindi naman. Manang Teray, salamat po pala ha. Uwi na po ako. O siya, sige. At medyo malapit na rin magdilim eh. Baka hinahanap ka na doon sa inyo. May itsura ang lalaking yon pero hindi ko nagustuhan ang paraan ng pagtingin niya. Pati yung ngiti niya para siyang laseng kahit hindi pa nakakainom. Umalis lang ako ng diretso at habang papalapit ako sa gate ng bahay namin, biglang may sasakyang bumusina nang dumaan ito sa tabi ko. Napasigaw pa nga ako ng malakas dahil sa gulat. Narinig yata ni Mama kaya napatakbo siya palabas at tinawag ako. Huminto naman yung sasakyan at dumungaw ang lalaki sa bintana. Pasensya na, miss. May aso kasi. Kailangan ko talaga bumusina. Wala akong kaso yun, sir. Nagulat lang itong anak ko. Ayos lang ba siya? Ayos lang naman ho. Pasensya na rin ho kayo, ha? Tumango lang yung lalaki tapos isinara niya agad ang bintana ng sasakyan. Ako naman pumasok sa loob habang isinasara ni Mama ang gate. At syempre nasermonan pa ako. Ano naman yun, Shane? Buti ka na bang mabangga? Hindi naman po, Ma. Bumusina na lang siya bigla eh. Hindi ko nga alam kung bakit kasi parang wala namang aso sa likod ko banda. Sa susunod kasi kapag lalabas ka, magpaalam ka. Hindi pa natin kabisado ang lugar na to, Shane, ha? Tayo lang tayo dito. Kaya dapat huwag kang mapakampante. Nakita mo na nga't narinig mo yung balita tungkol sa babaeng yun, di ba?
Paano kung may ganyan nga talaga dito? Babae ka pa naman. At saka ganitong oras, dapat hindi ka na lumalabas. Saan ba galing yan, Eva? Ayun, lumabas. Totoo, bumili daw. Ano ba yung nangyari dyan kanina? Para may narinig akong busina ng kotse. Hindi ko nga alam. Bumusik na lang yata. Ang akala ko nga mutik na masagasaan tong anak mo eh. Ang sabi niya po kasi ma'am, may aso raw sa harapan ng sasakyan eh. Kaya doon siya bumusina. Pero parang wala namang aso doon. Kasi kung meron, di ba dapat nakita ko yun? Baka naman meron. May tumawid lang. Pero kung totoo nga yung sinasabi mo, dapat magduda ka na sa taong yon. Kaya nga dapat huwag ka nang lumalabas kapag hapon. Ganitong oras dapat sarado na ang gate natin. At nasa loob na tayong lahat. Oo, sige po ma. Hindi naman malala kung manermon si mama kaya talagang sinusunod ko yon. Pinangako ko na rin sa sarili ko noon na kapag ganung oras, hindi na talaga ako lalabas. Nung oras naman ng hapunan namin ay naging usapin pa rin nila mama at papa ang nangyari. Nasabi ko rin na nakauwi na ang lalaking dinakip kanina at hindi siya nakasuhan. Oh, di tama nga yung sinasabi ko. Hindi talaga yung doktor na mga hayop yung kumikitil ng mga babae. Wala naman kasing kriminal na ilalaglag yung sarili niyang kagagawan. Ay, naku. Mabuti naman kung ganun at nakalagpas na siya sa mga ganun pagbibintang. Kung sino mang pumatay sa dalagitang yun, sana mahuli na siya. Kawawa naman yung babae. Hanggang ngayon hindi pa nabibigyan ng hustisya. Nung gabi naman na yon, bale unang gabi ko sa lugar na yon. Oras na dapat ng tulog pero hindi pa ako inaantok. Bigla akong nakarinig ng pagaspas ng pakpak sa labas ng bintana. Ang kwarto ko noon, jealousy ang bintana. Hinawi ko lang ang kurtina at binuksan ko ito. Nang sumilip ako, nakakaaninag ako ng figura. Parang malaki at may pakpak. Natakot ako, pero tuloy pa rin ako sa pagsilip. Hanggang sa yung figurang yon, lumayo at tumaas. Doon ko mas naklaro ang tunay niyang anyo. Putol ang katawan niya bilang tao at meron siyang pakpak. Dahil doon napatili na lang ako at nawalan pa ako ng balanse. Napaupo ako sa sahig sa paanan ng higaan ko. At hindi nagtagal, sunod-sunod na katok na nila mama ang narinig ko sa pinto. Shane, anak! Ayos ka lang ba dyan? Buksan mo nga itong pinto, Shane! Opa, ma. Sandali lang po. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Shane, bakit bukas yung bintana mo? May tinitignan ka sa labas. Kasi pa, may narinig po kasi ako eh. Narinig? Teka nga. Hoy, Potpot! Ano bang iniingay-ingay mo dyan? Hating gabi na oh, magigising mo yung mga amo mo yan. Ang ingay mo. Bakit ba kasi ganyan ang alulong ng asong yan? Ewan ko ba? Parang may nakikitang multo kung makaalulong eh. Shane, sarado mo yung bintana mo ha. Kapag ganitong oras, huwag kang sumisilip sa labas. Ano ba kasing nakita mo, Shane? Oo nga, ano ba yung nakita mo? Hindi ko po alam eh. Parang malaking ibon lang naman yata yun. Basta may malaki po siyang pakpak. Hindi naman po kasi klaro kasi madilim po. Ibon? Malaki yung pakpak? Ano ibon yun? Agila? Hindi ko po talaga alam pa. May agila ba dito? Ay nako, ang ingay talaga ng asong yan. Potpot ano ba? Natutulog na si Ethan, nag-iingay ka pa. Sige na nga, Shane. Sarado mo na lang yung bintana, pati ang kurtina, tapos matulog ka na. Oo po pa. Hindi ko na pinaliwanag ng klaro ang nakita ko. Parang ang hirap naman kasing paniwalaan na putol na katawan ng tao ang nakita ko. Tapos may pakpak pa. At kahit ako, hindi ko rin masabi sa sarili ko na totoo yon. Iniisip ko na lang noon na baka ibon lang talaga yon at namamalikmata lang ako. Sinara ko na lang ang bintana, inayos ang kortina, saka ako natulog. Tumahimik na rin ang aso ni Ethan. Kinabukasan naman, bandang hapon na ako nakalabas ng bahay. Umaga hanggang tanghali kasi nasa loob lang ako. At nung mga bandang 3:00, lumabas si mama at sumama kami ni Ethan. Dala-dala pa nga niya ang aso niya noon.
Ma, konti lang po talaga yung bahay dito, no? Tapos hindi mausok dito. Hindi kagaya dati sa tirahan natin, di ba, Ma? Oo naman. Probinsya kasi to, tsaka malayo to sa bayan. Oh, Mare! Mabuti naman at lumabas-labas kayo, ano? Oh, ikaw pala yan. Teray na lang ang itawag mo sa akin, ha? Eh, ano nga ulit pangalan mo? Eva na lang. At ito yung anak ko, si Shane, panganay ko. Tapos ito si Ethan naman yung bunso namin. Ay, nako. Alam mo ba ang bait ng panganay mo? Kahapon bumili siya dyan sa tindahan ko, di ba? May matandang baliw na ng agaw ng pagkain niya. Eh, naawa yata. Dinagdagan pa niya yung pagkain. Ah, ganyan kasi talaga yan. Mabilis maawa. O siya, Maring Taray, didiretso muna kami, ha? Bibili kasi kami ng ulam doon sa talipapa. O eh, siya, sige. Sakto mukhang bagong dating yung isda nila dyan. Ay, naku talaga. Naku, buti naman at makakabili pala tayo ng sariwa nito. Potpot, huwag ka naman malikot, Potpot. Hoy! Ba't mo pa kasi dinala yan eh? At saka, saan ba yung tumatahol? Doon sa iskinita eh. Uy, Potpot! Teka lang, uy, may sasakyan dyan, Potpot! Hoy, Potpot, ano ba? Saan ka mapupunta? Ay, naku, grabe. Galit na galit yung aso nyo doon sa matanda. Eh, teka. Yung matanda kahapon. Yung binigyan mo na pagkain, Shane. Potpot, ano ba? Ala, mabibitawan ko lang si Potpot, ma! Potpot! Ay, Diyos ko! Nasakasaan yung aso! Huminto naman yung tricycle at mabilis na bumaba yung driver. Mabilis ding hinawakan ni Mama ang aso habang si Ethan ay umiiyak na. Lumapit ako at yun nga, may bahid na ng dugo ang puti niyang balahibo. Hindi na rin siya makatayo. Hala, kamusta yung aso? Naku, ma, hindi po siya makatayo, ma. Naku ma, may pila yung paa niya. Put-put naman kasi. Ba't ba kasi gusto lapitan si Lola? Nasagasaan ka tuloy. Idalhin niyo yan kay Doc Leo, madam. Magaling sa hayop yun. Nandiyan lang yung clinic niya, oh. Talaga? Eh, halika na. Gabi na po, ma. Baka kasi maghanap si Papa ng pagkain mamaya eh. Wala pa po tayong naluluto. Eh, sigurado ba kayong kaya nyo na? Ay, siya sige. Nandiyan lang naman yung talipapa eh. Eh, Maring Eva, sasamahan na kita. Eh, pero paano naman yung tindahan mo? Ano ka ba? Ayos lang yun. Nandun naman yung anak ko eh. At ako na lang din po sasama kay Shane. Naku naman, kawawa yung aso. Nag-alala din yung si Manong, oh. Tara na po, baka mapaano po siya eh. Yung tricycle driver naman nun halatang kabado dahil baka pabayaran namin sa kanya ang nangyari sa aso. Pero sinabi ko namang ayos na yon at wala siyang dapat ipag-alala. Kami na rin kasi ang bahala sa kailangan ng aso. Nagpasalamat naman yung lalaki. At ako na rin ang nagdala kay Potpot habang papunta kami sa klinik. Lumang klinik yon, sira-sira na nga ang bintana. At nang malapitan namin ito, agad kumatok ang baklang nagpakilala sa amin kanina na si Juvie. Pinakilala rin namin ang mga sarili namin sa kanya habang papunta pa lang kami doon. Doc? Doc, nandiyan ka ba, Doc? May magpapatingin po ng aso. Doc? Anong problema? Hala, lasing ka na naman. Eh, Doc, magpapatingin sana sila eh. Yung aso kasi nasagasaan. Namatay ba? Baliw, kung patay to, dadalhin pa ba namin sa'yo? Gamutin mo nga, hindi kasi makalakad do. Ay, naku. Sige na nga, pasok. Sandali lang. Ano kasi, lasing siya. Oh, may problema ba kung lasing ako? Eh, baka kasi masaktan mo lalo yung aso. Magagawa mo ba yung trabaho mo kung lasing ka? Babalikan ba naman ako ng mga tao kung di maayos yung trabaho ko? O siya, sige na, lagay niyo dyan yung aso. Teka lang, Juvie. Doktor pa talaga to? Magaling yan, kahit lasing sanay yan. Talaga? Nakakatakot eh. Paano kung masaktan ng lalo si Potpot dyan?
Ano, ayaw niyo ba ng tulong ko? Wala ka bang yung kahit gamot lang? Bibilhin na lang namin tapos kami na yung gagamot sa sugat niya. Bella, paano nga ba yung aso nyo? Kuya, tulungan niyo po yung aso ko. Nasagasaan po siya eh. Tapos hindi po siya makatayo. Di po aso kayo dito. Gamutin natin yung aso nyo. Ethan, ano ba? Lasing yan eh. Sabi naman ni Ate Juvie, magaling siya ate. Si Potpot ate oh. Oo nga, ayos lang naman yan kahit lasing no. Kasi naman, sinasamahan mo pa ng alak yung trabaho mo eh. Sarap mo siguro maging asawa no? Ang galing mo manera man eh. Hindi ka lang pala lasenggo, no? Sira ulo ka rin. Sira ulo pala. Tandaan mo tong lasing na to. Mamahalin mo to ng bombo. Ay, taray, biglang ganon, Doc. Ay, alam mo, hindi ko alam kung anong mauuna eh. Maiinis ba ako sa'yo o makukornihan? Wala naman kasi dyan sa dalawa yung dapat mo maramdaman. Kasi yung totoo, inikilig ka talaga sa akin. Ayoko nga sa'yo. Nangangamoy alak ka tapos gaganyan-ganyan ka sa akin. Tingnan mo nga. Munti ka na matumba oh. Dapat yung doktor na umiinom, tinatanggal ng lisensya eh. Kuya, kaya niyo po ba talaga gamutin yung aso ko? Parang matutulog na po kasi kayo eh. Alam mo ba kung bakit sinasabi nilang magaling ako magpagaling na hayop? Kasi ito yung powers ko. Kapag lasing ako, mas maayos ako nakakagawa ng trabaho ko. Tignan mo to ah. Tignan nga natin yung aso mo. Uy, teka, masakit yan ah. Relax ka lang. O naman, nervous ko kaagad. Hindi ko papatayin yan. Hindi nga, pero dahil lasing ka, parang mapapatay mo pa eh. Joey, ano ba to? Wala ba ibang doktor? Yung normal sana, ito kasi parang ewan eh. Umiinom para maggamot tapos kilalang magaling. Ano yun? Sis, no choice na tayo. Yan lang talaga yung veterinarian dito. Wala tayong magagawa kundi tiisin. Habang nagrereklamo ko, sumipol pa yung doktor habang inaasikaso yung aso namin. Kalmado lang itong nakatingin sa kanya. Hindi umiiyak kahit ginagamot ang sugat. Kita ko rin nagtitiwala ang kapatid ko sa doktor, kaya naman nanahimik na lang ako. Maayos naman niya kaming kinakausap, kaya lang kapag may kukunin siya, halatang lasing na lasing. Halos matumba na nga, tapos may tinutungga pa ring alak. Oh, diba sis? Okay naman yung ginagawa niya. Parang hindi naman nasasaktan yung aso, oh. Ang hirap naman kasing magtiwala kapag ganyan siya eh. Lasing tapos manggagamot. Siguro miss, mahilig ka man maliit ng tao, no? Ano mang maliit? Magkaiba naman yung sa takot magtiwala sa lasing, no? Magkaiba nga, pero sabi ko kasi, mas magaling ako manggamot kapag lasing ako. Ayaw ba naman maniwala sa akin eh. Sino naman kasing matino yung maniniwala sa lasing? Yung kapatid mo, nagtiwala ka agad sa akin yan, no? Boy, apir nga. Sige po, kuya, apir. Tignan mo ate, magaling naman siya eh. Hindi naman nagre-reklamo si Potpot, oh. Oo sige, edi siya nang magaling. Ayan oh. Nasasaktan si Potpot. Magaling ba yan? Shh, Potpot, huwag ka namang umiyak. Pinapaya mo ako sa amo mo eh. Ganyan talaga yan. Masakit kasi binabalik ko sa dati posisyon yung tabingi mong buto. Shh, tama na. Oh, binabalik naman pala yung buto ate. Ikaw kaya ibalik yung buto. O siya sige, edi binalik. Boy, ito ba kasama mo? Babae ba yan? Bakit po, Dok? Mukha po ba siyang lalaki? Mukhang pagtutulungan ka ng dalawang yan, Shayna. Oh, mukha naman babae pero dalaga ba yan? Kuya, wala po siyang boyfriend. Uy, ilan yung bunganga mo ha? Sumasakit ka na naman sa trip niyan. Dalaga naman pala eh, tapos wala pang boyfriend. Bakit hindi niya ako crush? Po? Asyala mo naman, Doc. Ano? Porke dalaga tsaka walang boyfriend, dapat magustuhan ka na agad?
Kapal naman ang mukha mo. Oo naman, gwapo naman ako tsaka mabait. Magaling na veterinarian. Kahit lasing, magaling pa rin ako. Kaya dapat crush mo ako. Kaso hindi nga eh. Tsaka, ganyan ka ba talaga magpatawa? Wala ka namang ibang joke para naman matawa ko't hindi ako mairita sa'yo? Dok, marami ka po bang pera? Ligawan mo na lang kaya yung ate ko tapos lagi mo ako bigyan ng pera. Isa pa tong batang to. Sobrang binibenta yung kapatid do. Marami akong pera, boy. Magkano ba gusto na ate mo? Mas lalong lumakas ang tawa ni Juvie pero ako nakabusangot lang talaga. Nakakaubos kasi talaga ng energy ang jokes ni Doc Leo. Hindi kasi malakas ang dating niya sa akin. Nagmumukha lang talaga siyang assuming. Tiniis ko na lang talaga yung ganong usapan nila. Pati nga sa kapatid ko, sobrang naiinis ako dahil nakikisakay pa siya. Maya-maya pa, natapos na niya ang ginagawa niya sa aso. Pero hindi pa rin makatayo si Potpot dahil nabalian talaga siya ng paa. Kaya ang sabi ni Doc Leo, iwan muna raw namin ang aso sa kanya doon at siya na ang mag-aalaga. Pagka-uwi naman namin sa bahay, nandun na si Mama at nakapagluto na rin siya ng pagkain. Oh, Ethan, Shane, kumain na kayo. Nasa si Potpot? Doon daw po muna siya, may. Alagaan pa daw ni Doc Leo. Kumusta naman siya? Hindi pa rin po makatayo, ma. Pero nagamot na po siya ni Doc Leo. Ibabalik lang po siya sa atin kapag nakakalakad na po. Sabi po ni Doc Leo, mga 3 araw daw po makakalakad na po siya ulit. Mabuti naman kung ganun. Pero bakit ganyan ang mukha ng ate mo? Parang Biyernes Santo. Ano siya, paano ka ba? Paano? Nainis po siya kay Doc Leo, ma. Lasing kasi tapos inaasar po siya. Sino kasi hindi maiinis dun? Corny ng mga banat. Sus, hindi mo ba nahalata na sinasadya niya maging corny, ate? Ang sinasadya? Kapal nga ng mukha niya sa mga banat niya eh. Ratang trying hard. Kakainis talaga yun. Bakit ba anak? Ano ba sinabi? Sabi po kasi ma, dapat daw crush ko siya kasi dalaga daw po ako, wala daw po ako boyfriend. Tama ba yun ma? Kapal ng mukha niya eh. Tapos tinatanong pa niya si Ethan kung babae ako. Mukha ba akong bakla ma? Sinabi niya talaga yun? Ba't naman niya sinabi yun? O di ba ma, kapal ng mukha eh. Hindi ba niya naisip na may standard din ako? Sa banat palang bagsak na siya eh. Tapos ito si Ethan ma, binibenta pa ako dun. Kakainis to eh. Teka nga, ano ba binibenta? Sabi po kasi niyan kung maraming pera yung doktor na yun, pwede daw po akong gawing girlfriend. Tapos bibigyan na lang lagi siya ng pera. Kakainis kaya ma. Biruin mo, nagagamot siya habang lasing. Mas gumagaling daw po siya, ma, kapag lasing daw siya eh. Ay naku naman, baka mamaya lalong lumala si Potpot doon ha? Paano niya nagagawa ng maayos yung trabaho niya kung lasing siya? Mas gumagaling daw po siya, ma, kapag lasing siya eh. Ay naku, imposible yan! Ay, pero okay naman po si Potpot ma. Nagawa naman niya kahit lasing siya. Sa mga pinagsasasabi lang talaga niya ako naiinis. Kapag kasi ng mukha eh. Ay naku Shane anak ha? Huwag ka na makipag-usap doon kung naiinis ka. O siya, anong oras na? Kumain na kayo doon. Ma, nasaan po si Papa? May pinuntahan lang. Babalik din yung mamaya. Sinabi ko na sa sarili kong hindi na talaga ako makikipag-usap sa doktor na yon. Buong araw kasi akong nainis sa kanya. Hanggang gabi. Imbis na matulog, nagpuyat ako sa pagpipinta sa storage room ni Papa sa baba. Malapit lang doon sa likod bahay. At ang isang side nito, makapal na salamin lang. Kapag hinawi ang kurtina, kita ang labas. Tahimik ang paligid hanggang sa may narinig ako na parang sabay-sabay na nababaling buto. Nakakatakot naman yung tunog na yun. Ano yun? Pa? Pa, ikaw po ba yan nasa labas? Pa? Hala, pakpak na naman. May lumilipad ulit. Anak ng... Ano yan? Yung nakita ko sa labas, hindi pa malinaw nung una. Wala kasing ilaw doon kasi hindi abot dahil sa kabila nakabukas ang ilaw.
Nakakita ako ng tila lamesang bilog na iisa lang ang stand. Yun ang hugis na una kong napansin. Wala rin akong nakitang ibon doon. Sa likod kasi banda ng bahay, yung gate doon, hindi pa talaga tapos. May parte pa na pwedeng mapasukan. Nakahilera pa lang yung mga simento na ilalagay doon para mapunan yung bakod. At dahil gusto ko ngang makita kung ano yung parang lamesa at maitanong kay Papa kung bakit nandun yon, inusod ko ang slide door na gawa sa salamin at lumabas. Pero paglabas ko doon, gumalaw yung akala kong lamesa. At doon ko ito mas naklaro. Napatili ako ng malakas ng mapagtanto kong kalahating katawan pala yon. Papa! Ma! Beste, ano yun? Sa sobrang takot ko, napaupo na lang talaga ako sa sahig at napasandal ako sa pader. Nakasara na nun ang glass door pati ang kortina. Nagawa ko yun kanina sa sobrang pagkataranta ko. Halos hindi na nga ako makahinga sa kaba. Nanginginig ang dalawang palad ko habang tinatakpan ng magkabilang tenga ko. Natatakot na akong lumabas ng kwarto na yon para lumipat sa kwarto ko sa taas. Kaya nang bumukas ang pinto, si Papa agad ang pumasok. Shane, ano nangyari? Bakit ka nandito? Hating gabi na. Hoy, Shane, sumagot ka. Paano ka? Doon pa. Doon? Ano meron doon? Tsaka bakit takot na takot ka? May putol na katawan dyan pa. Naglalakad talaga siya. Ano? Oh, ano ba nangyari dito? Ano nangyari sa Shane? May putol na katawan daw doon sa labas eh. Naglalakad daw. Ewan ko dyan. Lumabas ka? Gabing-gabi na, Shane, oh. Ma'am, may nakita po kasi ako sa labas eh. Akala ko nga po lamesa tapos paglabas ko, bigla na lang gumalaw. Putol na katawan pala yun. Ano? Saglit ka. Titignan ko. Saan dito? Wala naman ah. Nandyan yun pa. Nakita ko talaga kanina. Naglalakad pa nga eh. Ay, nako. Oh, baka umalis. Naglalakad daw eh. Putol na katawan, naglalakad. Basta pa, nandyan yan kanina. Oh, dyan oh. Nakita ko yun kanina dyan. Ay, pero bakit ganun? Bakit nawala na? Ay, naku Shane, anak. Baka kasi anto ka na. At saka bakit ka ba nandito? Natutulog ka na dapat ah. At saka kapag ganitong oras, huwag ka nang lumalabas. At bakit ka ba kasi lumabas? Kasi nga po pa, may naririnig po ako. Una parang siyang mga buto na nababali ng sabay-sabay. Tapos may pagaspas ng pakpak eh. Akala ko nga yung ibon na naman po yun pero pagsilip ko, nakita ko yung parang lamesa na iisa lang yung stand. Wala naman po tayong ganun dito sa bahay, di ba? Kaya, ayun, lumabas po ako para tingnan. Ay nako. Baka naman pinaglalaroan ka lang ng imahinasyon mo. Lalo na't nagbebenta ka. Kaya kung ano-anong imahe yung nagagawa na isip mo. At saka huwag ka nang magpuyat. Ganitong oras nagpipinta ka pa talaga. Kanino mo ba ibebenta yan? Wala naman po. Kung sino lang po gustong bumili. Sumabay na lang ako sa kanila sa pag-akyat sa taas. Pero ang isip ko noon, nandun pa rin talaga sa nakita ko. At dahil nga ganun ang napagdaanan ko, tuwing pinagbibigyan ko ang kuryosidad ko ay pinangako ko sa sarili ko na kung ano man ang marinig ko sa labas, hindi ko na talaga titingnan. Kinabukasan, tulala pa rin ako sa nangyari. Dahil nga hindi ako umiimik ay napansin na naman ako ni Ethan. Anong nangyari sa'yo ate? Para kang sabog. Pakailan mo ba? Kumain ka na nga lang dyan. Iniisip mo na ba si Doc? Baka mamaya nagkatotoo yung sinabi niya na crush mo siya ah. Alam mo, pati ikaw corny ka na rin. Yata yung magkapatid eh. Mas gusto ko nga siyang kapatid kaysa sa'yo eh. Masama kasi ugali mo. Oh, edi kayo na magkapatid. Mas gusto kong mag-isa na lang kaysa may kapatid na epal, no? Akas mo mang-asar eh. Pero kapag ginantihan ka, iiyak-iyak ka naman. Kasi dapat yung ate mapagmahal sa kapatid. Ikaw hindi eh. Hindi mo nga ako pinagluluto. Dapat yung ate nagluluto para sa kapatid niya. Hoy, ginawa mo pa ako yaya mo, no? Ethan, ganyang edad ko dati, nagluluto na ako para sa sarili ko. Hindi ako tamdot umaasa lang gaya mo, no? Malaki naman yung pinagkaiba natin ate. Ikaw kasi nun mag-isa ka lang.
Wala kang ate, wala kang kuya. Kaya dapat ikaw lang yung magluto para sa sarili mo. Ako, may ate na ako ngayon kaya dapat may magluluto sa akin. Kaya dapat pinagluluto mo talaga ako, ate. Kung ayaw kita ipagluto wala ka na magagawa dun. Sabihan ko nga ulit si Doc na asawahin ka na lang para siya na yung gagawa ng obligasyon mo sa akin. As if naman papatulang ko yung Kuya Doc Leo mo, no? Pareho kayong corny mag-joke. Ayoko na ako kumain. Ma! Si ate hindi pa inubos yung pagkain niya. Dapat mama pinapaluto sa puwet Ay, naku, ikaw talaga, Ethan. Kung ikaw kaya yung paluin ko sa puwet. Ay, kakainis. Ang aga-aga, may pasaway agad. Ma, dapat to si Ethan talaga yung pinapalo sa puwet Sumasagot sa ate, Ma! Bakit ba ganito yung ate ko? Hindi maalaga sa kapatid. Ma, bakit ba ganito to si Ethan? Hindi magalang sa ate niya. Ay, naku, kayo talagang dalawa. Ang iingay nyo. Ang aga-aga, puno na lang ng mama. Ay, naku, puro kayo mama. Nag-aaway pa kayo sa pagluluto. Ako lang naman ang nagluluto para sa inyong lahat dito. O di ba ate? Dapat tinutulungan mo si mama sa gawaing bahay. Ay, naku, kung para lang naman sa'yo, wag na, no? Ma! Papayag ka po ba kapag naging asawa ni Kuya Doc si ate? Mabait yun, ma. Maraming pera tapos magaling siguro magluto yun. Gawin natin tagaluto. Si ate kasi tamad Ethan, ano ba? Tigilan mo na nga yan. Bakit mo naman sinasabi yan, Ethan? Bata pa yung ate mo, ha? Hindi pa yung pwede mag-asawa. At saka kung kailangan natin ng tagaluto, hindi naman natin kailangan pag-asawahin agad yung ate mo. Ano? Narinig mo yon? Kasi ang tamad talaga mama Hindi nagluluto Kagawin mo pang kusinero yung doktor na yun. Kung ako doktor, hindi ko gagamutin yung aso mo, no? Sumbunga kita dun. Dahil sa sinabi ko, nagdabog pa siya. Sinugod pa niya nga ako para ihampas sa akin yung hawak niya kutsara. Pero sinaway siya ni mama kaya hindi yun natuloy. Kaya nauwi na lang siya sa pag-iinarte at umakyat na lang sa taas. Ako naman, tinawanan siya at inasar pa. Hindi ko nga alam kung bakit lagi na lang binabanggit ng kapatid ko noon na dapat maging asawa ko yung veterinarian. Pero sa kabila ng bangayan namin sa loob ng bahay, dumating naman si Papa na may dalang balita. Aba, wala tayong kamalay-malay. Meron na palang nasunugan kagabi. Nasunugan? Saan? Sino? Si Don Renato daw Yung mayaman dito sa lugar. Yung may-ari ng rancho ng kambing at malawak na pakwanan. Bakit daw nasunog? Sinunog siya sa sarili niya higaan Kaya yun, dinala siya sa ospital. Sunog yung balat. Ay, kawawa naman. Yung bahay nila nasunog ba lahat? Yung mga gamit na madaling masunog sa kwarto niya, oo. Pero hindi naman natupok agad yung loob ng bahay kasi sementado naman. Tsaka parang siya lang talaga yung sinadya sunugin Mabuti na nga lang naagapan pa. Kapag ganong balita noon, talagang kinakabahan ako. Ang hirap kasing isipin na may nasusunog na katawan ng taong buhay pa. Nung lumabas naman kami nung hapon, ganun nga ang usapan sa lugar. Ayon pa nga sa mga narinig ko, yung matandang mayaman daw na yon, mayabang sa mga taong tingin niya ay mahirap lang. Nung panahong hindi ko pa kilala ang sinasabing si Don Renato, nakikinig lang ako sa mga usapan nila. Uy, Doc Pogi, ano masasabi mo na nasunog yung boss amo mo? Di pa mamamatay yun, no? Samanda mo yun Ay, naku, isa rin to Hindi kakampit ang amo. Sus, pera lang naman yung kailangan ko sa kanya, no? Hindi naman kami magkakampi. Basta nakakakuha ko ng bayad sa serbisyo ko, ayos na ako doon. Wala na akong pakialam kung saan siya hantong. Kung sa bagay nga naman. Nga pala, kumusta naman yung aso ni Ethan? Nakakalakad na ba? Di pa ho kahin tumayo nun kasi masakit pa ho yung paa. Pero kapag naghilam na yung pamamaga nun, makakalakad na po ulit yun. Mabuti naman. Ang cute-cute pa naman ng asong yun, no? Kawawa naman kung hindi makakalakad ulit. Oo nga cute din naman yung amo. Ay, so? Dumali ka na naman. Pero aling amo ba? Yung maliit ba o yung bagong ligo? Cute din naman yung maliit
Pero mas trip ko talaga yung bagong ligo. Miss Ganda, tubig ba yung gamit mo panligo? Ay, anong klase naman tanong yan? Malamang. Ikaw naman, Dok, eh syempre tubig. Baka kasi kakaiba yung ginagamit niyang panligo eh. Ang ganda niyo oh. Kahit medyo kinapos nga lang sa Ano tangka. sabi mo? Uy, di ako pandak, no? Ay, ka na naman, Doc Leo ha. Nangiinis ka na naman. Hindi naman siya pandak, Dok, ah. Grabe ka naman. Sakto nga lang yung tangkad niya eh. Ganun ba? Miss Ungit, ano bang height mo? Ba't ko naman sasabihin sa'yo? Sino ka ba? Sa tansya ko siguro mga 5 flat ka, no? Tama ako, no? Ano naman kung 5 flat lang ang height niya? Maganda naman na. At saka bata pa yan, tatangkad pa yan. Kaya ba masungit muna siya ngayong 5 flat siya? Tapos babait siya kapag 5'2" na? Ba't mo naman nasabi yan, Doc? Kasi di ba yung mga babaeng kulang sa height mas malapit yung kamay nila sa lupa? Kasi yung maliit na babae, mabilis mainis yan. Mabilis mapikon. At tapos maiksi yung mga pasensya niyan. Kaya lugi tayo matatangkad sa kanila kapag damputan ng bato yung labanan. Ganon. Buti binigyan mo ako ng ideya kung anong dapat kong gawin sa'yo, no? O sige, paunahan tayo dumampot ng bato. Palakihan rin tayo ng bukol. Alam mo, huwag ka naman mamato. May lahing aswang lang yung gumagawa niya na. Uy! Ganun pala, mabilis palang dumampot ng bato, ha? Ito, bato ulit. Uy! Wag ko, uy! Patatamaan Ito ako. pa, oh. Buisit ka. Ang saklap naman niya kung banda ka na tapos duling ka pa. Ganun, ha? Manang Teray, utang muna ako na alak ha. Babalik na lang ako mamaya. Bye-bye! Dahil malaking bato na nga yung pinulot ko ay kumari pa siya ng takbo palayo doon sa tindahan. Tawa na lang ng tawa yung mga tao sa paligid. At nang makalayo na siya, huminto pa talaga siya at nag-flying kiss. Kaya mas lalo lang nadagdagan yung inis ko. Mabulunan ka sana dyan sa alak mo! Doktor ba yun? Parang ewan eh. Ay, naku iha. Ngayon lang namin nakita ang mga asar ng babae yang si Doc. Pero oo, kakaiba talaga yung mga biro dyan. Wala talaga sa hulog yung mga jokes niya ni Doc. Ang hilig niya magtanong ng mapapaisip ka talaga kapag sinagot mo. Akalain mo ha, meron siya pasyente dati. Tinanong na naman yung amo ng pasyente niya kung ang dagat ba sa kanila may tubig o wala. O di ba? Kasi kung matino yung kukote niyan, at magtatanong yan kung tubig yung gamit kong panligo. Ano ba yun? Para talagang feeling close ang doktor na yon. Hindi nga kami nagpalitan ng pangalan tapos kung makaasar sa akin, parang naging kaklase niya ako sa loob ng 4 na taon. Kaya ang inis ko kahit ilang araw pa lang kami sa lugar na yon, parang wala nang katapusan. Nawala na nga yung atensyon ko sa mga bali-balita tungkol sa mga nangyayari. May mga pulis naman akong nakita sa lugar na yon, pero wala akong pakialam. Pero nang makauwi ako sa bahay, nakatikim na naman ako ng sermon. Shane, nakita kita kanina, ha? Nakita po? Saan, ma? Nabinato mo ng bato si Kuya Doc Leo. Oh, kasalanan naman yun kasi nang-aasar siya, di ba? Kahit na! Doktor yun at mas matanda yun sa'yo. Hindi mo dapat ginaganon at hindi maganda yun, Shane. At saka dayo lang tayo dito. Pero lugi naman ako kung mananahimik lang ako, ma. Kahit na, huwag mo nang uulitin yun. Sige po, kahit bastusin na lang ako ng tao yun, hindi na lang ako papatol. Kasi deserve niya yung respeto, tapos ako hindi. Aba, pinagsasabihan lang kita, ha? O sige po, ma, di na po ako sasagot. Ba naman dapat tinaalam mo muna sana kung ano yung rason. Paano kung bastos talaga yung taong yon? Nagalitan mo na makagad yung anak mo. Di magsumbong siya sa atin kung may ginagawang hindi maganda yung taong yun. Bato nga kasi yung dinampot niya, paano kung natamaan niya yun? At sigurado naman ako na hindi niya patatamain yung batong na binabato niya. Anong tingin mo sa anak mo, kriminal? Yun yung narinig ko kay Papa.
Masama pa rin talaga ang loob ko kay mama dahil hindi porket may titulo. Rerespetuhin mo na kahit bastos makitungo. Tama si Papa, hindi ko naman tatamaan ang doktor. Dahil kung gusto ko siyang saktan, mukha talaga niya yung pupuntiryahin ko. Masakit lang na sariling magulang ang nag-isip ng masama sa'yo. Kaya binuhos ko na lang ang sama ng loob ko sa pagpipinta. Hanggang matapos ko ito at may kumatok sa gate. Tao po! Magandang araw po! Tao po! Ma, may tao po sa labas. Parang si Kuya Doc Leo po yun, oh. Ano naman ginagawa nun dito? Ethan, buksan mo nga yung gate! Opo, ma. Hala, Potpot! Mama, nandito na po si Potpot! Dok, pasok po kayo, Dok. Dahan-dahan lang, Ethan, ha. Hindi pa tuwid yung lakad niyan. Pero kapag hindi na yan nakakaramdam ng sakit, makakalakad na ulit yan. Ay, ang magaling na yung aso! Ay, naku, mabuti naman. Maraming salamat, Dok, ha? Halika, pasok ka. Nagdidilig lang ako ng mga halaman na kahapon ko lang din pinadeliver dito. Pasok! Maraming salamat po. Bale, hinatid ko lang naman po talaga yung aso dito. Potpot, kumain ka na ba? Marami akong pagkain para sa'yo. Kakain ka na, ha? At saka, ito po pala yung gamot ni Potpot, oh. Pakihalo na lang po siya inumin niya, ha? Tapos, ayos na po yan. Ay, naku, Dok, maraming salamat, ha? Eh, magkano ba ito? Tara mo na doon sa loob. Mainit na kasi dito sa labas, eh. Sige, ho. Nung pagkakataong yon, parang hindi naman siya laseng. Pero kahit simpleng lingon, hindi ko talaga ginawa sa kanya. Abala lang ako sa pagpapaganda ng gawa ko. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto, naramdaman ko ang presensya niya sa likuran ko. Mahilig ka pala sa nakakatakot na tema. Depende yan sa buyer, Dok. Ganyan kasi ang hanap buhay ng anak ko. Binibili ng mahalin ng ibang nag-o-order sa kanya. Sino naman o-order niyan sa kanya? Medyo nakakatakot, ha? Walang nag-order nito, no? Hindi niyo ba napapansin yung lugar? Itong taas na imahe, oh. Sa bintana ng kwarto ko yan. Ditong nasa baba naman, dyan yan sa likod. Ano? Eh, bakit mo nilagyan ng ganyan? Dahil ito po kasi yung nakita ko nung mga nakaraang gabi, ma. Sinasabi ko na ibon lang. Yan talaga yung nakita ko. Kalahating katawan na may pakpak, tapos yung nasa baba naman. Ito yung nakita ko. Yung putol na katawan na gumagalaw. Nakakita ka ng ganun sa likod ng bahay niyo? Ay, naku, Dok. Matindi kasi ang imahinasyon niyan. Di ba pwede naman yung ganun? Yung sobrang detalyado ng imahinasyon mo, tapos minsan, naiisip at nararamdaman mo na parang totoo na yung ini-imagine mo. Opo, posible naman po yun. Pero ito po kasi binipinta niya, eh. Meron po talagang ganito. Ano? May ganyan? Manananggal po kasi ito, eh. Isang aswang. At kung nakakita ka na ng ganito, ibig sabihin may ganito sa lugar natin. Delikado po ito, eh. Teka, naniniwala ka na nakakakita ko ng ganyan? Sabi mo, nakita mo, di ba? Di naman imposible na merong ganyan nila lang, eh. Ibig sabihin, posible ba na iisang katawan lang sila? Posible. Saka sakaling makakita ka niyan ulit, huwag mong lalapitan, ha. Kaya mo lang. Bumabalik naman yan sa katawan niya bandang 3:00 na madaling araw, eh. Tsaka probinsya to. Di nakapagtataka kung merong ganyan dito. Ay, naku, Diyos ko naman. Pero nananakit ba yan? Oo naman po. Tapos kumakain pa yan ng tao. Talaga? Naku, parang yun sa mga kwentong bayan pala yan. Eh, hindi ako naniniwala sa ganyan, eh. Kasi wala pa namang nakakapagpatunay talaga. Maliban na lang sa mga comics at sa mga kwento-kwento. Kumbaga wala pa naman taong nagpakita ng ganun. Marami na po kasing nakasaksi, eh. Pero mas pinili nilang itago na lang yun kasi alam nila sa sarili nila kung ipabahagi nila yun, di sila paniniwalaan ng mga tao. Sa mga bagay din po na alam kong hindi ko paniniwalaan kapag sinabi ko, mas maigi na huwag ko na lang sabihin. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung walang nakakapagpatunay. Parang ako, sinabi ko na lang na ibon yun kasi alam ko namang hindi niyo ako paniniwalaan. Kaya nga po nang sinabi ko, di ba?
Ang sabi niyo, imahinasyon ko lang ang lahat. Ay naku anak, masisisi mo ba ako? Nakakapagtaka naman kasi talaga, di ba? Nahati ang katawan pero buhay pa. At hindi lang yan ha, lumilipad pa yung kalahati. Shane, magkano pala yun kapag binenta mo? Ibebenta mo ba yan? Bakit? Bibilihin mo ba? Kaya nga nagtatanong ako kasi bibilihin ko. Magkano ba? Tumaas ang kilay ko sa kanya habang sinasabi ko ang presyo. Akala ko nagbibiro siya pero dumukot talaga siya ng wallet at nagbigay siya ng pera. Mahal na halaga ang binanggit ko pero hindi man lang siya tumawad. Kinuha niya lang ang painting na yon. At dahil doon, nagkapera pa ako at hindi ko rin naman maiwasan na matuwa. Oo, kinikilig na yan si ate. Sabi ko na nga ba eh. Tama talaga si Kuya Leo. Nakrush mo talaga siya. Ano ba pinagsasasabi mo dyan? Kinikilig ako kasi may pera na ako, no? May pandagdag ako sa ipon ko. Gusto mo hati tayo dito? Ipunin mo na lang yan, anak. Baka may maisip kang paggagamitan yung balang araw, di ba? E di may magagamit ka para sa sarili mong mga gusto. Ate, ako. Pahingi ako, ate. O sige, bibigyan kita pero dapat si mama ang hahawak ha. Hihingi ka lang sa kanya. O sige, ate. Mama, bibili po ako ng sapatos, ha? Oo naman, kung kasya yung ibibigay ng ate mo eh. Ma'am, ito po oh. Ikaw na po bahala dyan ha. Wow! Salamat po, ate, ha? Nung gabing yun, wala akong kahit anong nakita o naramdaman. Pero alulong naman ni Potpot ang narinig namin. At ang kasunod na alulong niya, sigawan ng mga tao. Nung una wala akong pakialam, yun kasi ang bilin sa akin. Pero nang narinig ko ang pagbukas ng pinto sa kabilang kwarto, bumangon na rin ako at lumabas. Ano po yun? Ang dami nagsisigawan sa labas eh. Parang may nangyayaring hindi maganda. Oh, dito lang kayo ha. Alamin ko lang kung anong nangyayari. Kahit si Ethan noon lumabas din. Nang bumaba si na mama at papa, bumaba rin kami. Lumabas sila sa gate pero kaming dalawa nandun lang talaga't nakatayo. Napatingin kami sa lumalagablab na apoy sa bandang dulo. Yun yung malaking bahay na natatanaw ko. Pero hindi ko naman pinagtuunan ng pansin noon. Wala? Bakit may nasusunog na naman? Uy, kayong dalawa. Kayo lang dyan? Pumunta doon sila mama eh. Wala kayong kasama dito? Gabi na. Tara, doon tayo. Oo sige, Ethan tara na. Ha? Paano si Potpot? Diyan lang siya sa loob ng bahay. Hindi pa okay yun eh. Ay, nandiyan na yung aso nyo? Oo, kakadala lang nito kanina. Ala, tingnan mo yung nasa taas oh. Ano yan? Parang malaki ibon yan ah. Hindi, yan yung aswang. Tingnan mo oh. Kalahating katawan ng tao na may pakpak. Juvie, aswang yan. Ay, manananggal! Uy, tignan nyo! May manananggal! Titigil sa labas! Dahil nga sa sigaw ni Juvie ay nagsilapit yung mga tao. Nawala ang atensyon nila sa nasusunog na bahay at tinutukan nila ang manananggal. Nang makita nila ito ay hinabol ito ng ibang tao. Pumunta ang katawan na yun sa madilim na lugar at dun din pumunta ang mga tao. Lumapit naman sa amin sina mama at papa. Bakit naman kayo lumabas? Shane, delikado! Pero ma, yun yung nakita ko. Yun yung sinasabi ko sa inyo na ibon. Yun ang nakita mo at doon siya pumunta sa bandang likod ng bahay. Teka, hindi kaya yung kalahati katawan niya nandoon? Umuwi nga kami ng bahay noon. Sumama si Juvie at magkakasama kaming pumunta sa likod ng bahay. Pero wala na kaming nakitang kahit ano doon. Kahit ang mga taong humabol sa nilalang na yon, wala rin talagang nakita. Ibig sabihin, mabilis nakaalis ang manananggal na yon. Hala,
Bakit dito siya nag-iwan ng kalahati ng katawan niya? May masukal na parte naman dito sa lugar natin ah. Dito niya talaga gusto sa likod ng bahay niyo? Yun na nga eh. 2 beses ko na siyang nakita dito. Una, yun nasa taas na parte ng katawan niya. Tapos pangalawa yung pambaba. Ako lagi yung nakakakita nun eh. Siguro dahil hindi maiisip ng mga tao na puntahan yung bahay natin. Kaya dito niya napili. Nawala nga ang manananggal na yon at tumigil na rin ang mga tao sa kakahanap sa kanya. Kami noon dahil humupa naman ang apoy sa bahay na pinapanood namin, nagpasya na lang kaming magpahinga. Kinabukasan pa namin nalaman ng sitwasyon. Malawak ang parte ng bahay na nasunog. At yung parting yon, negosyo pa ng mayamang taong may-ari ng bahay. Hindi nawawala ng investigasyon ng barangay na yon. Hanggang sa isang araw, pinatawag si Papa ng sinasabing Don. At pagbalik niya, sinabi niya sa amin ang napag-usapan nila. Oh, ano nangyari, Rogelio? Tinanong ako tungkol doon sa manananggal kung kakilala ba daw natin to. Dahil yung manananggal na yon, yun daw yung nagsunog ng bahay nila. Yung manananggal ang nanununog? Parang hindi pa nga maganda yung pagkakatanong sa akin Para bang pinagdududahan pa ako? Malay ba naman natin na dito yung mag-iiwan ng kalahating katawan niya, hindi ba? At saka, hindi pa tapos yung sa likod bahay Ipapagawa ko nga yan para iwas bintang. Tsaka nakakapagtaka talaga yung matandang yon. Nasunog yun, di ba? Parang wala namang bakas ng paso sa katawan nun. Baka naman yung mga sugat niya nasa tagong parte ng katawan niya. Parang hindi din. Kung binuhusan ka ng gasolina tapos sinindihan habang natutulog ka, imposible naman na hindi madali yung mukha mo. Aba, oo nga no. Pero malay natin hindi talaga ganun ang nangyari. Kaya na nga natin yun. Ang importante, nagpaliwanag ka na. Kahit ako nagtaka sa sinabi ni Papa, si Ethan nga nangangatwiran pa. Pagkatapos ulit ng 3 araw, ang sunod namang nasunog ay ang rancho. Nagising ang mga tao para isalba ang ibang kambing na naroon. Kinabukasan, maraming kambing ang nasaktan. At ang iba nga nun, hiningi na lang ng mga taga-barangay para katayin. Binigay naman ng may-ari. Nagkataon pang nasa tindahan ako ni Manang Teray noon nang may dumaan na sasakyan. At ang bumukas ng bintana, tinawag ako. Ha? Bakit daw ako? Sige lang, lapitan mo lang. Baka meron itatanong sa'yo. Oo, sige. Ay, kayo po pala yan. Hindi ko po kayo namukhaan Kilala mo ko? Hindi po Naalala lang po kita nung unang araw namin dito. Oo nga pala. Pasensya ka na doon Ako nga pala si Don Renato. At saka nasabi sa akin ng papa mo na nagpipinta ka daw. O-order sana ako O sige po, sabihin niyo lang po. O sige, pumunta ka mamaya Mga bandang 4:00 ng hapon sa bahay. Ipapakita ko sa iyo yung frame kasi dudugtungan mo lang yon. Hindi ko kasi makuha yung nakapako sa pader sana, kaya mong bigyan ng karugtong yon. O sige po, susubukan ko po. Pupuntahan ko na lang po mamaya. O sige, alam mo naman yung bahay, di ba? Basta't magpasama ka na lang dyan kay Doc Leo. Tao ko rin yan para maalalayan ka papunta mamaya. Doc Leo, mamaya pala dalayin mo siya sa bahay Sige po, boss. Agad ngang lumarga yung sasakyan. Bumalik ako sa tindahan para ipagpatuloy ang kinakain ko. Nag-usap naman kami sandali kung ano ang pakay ng Don na yon. At doon din nila nalaman kung ano ba talaga ang talento ko. Habang nag-uusap naman kami, muling lumapit ang matandang babae at humingi na naman ng pagkain. Binigyan ko siya ulit at saka ito umalis nang makakuha na. Kawawa naman yung matandang yun, no? Saan kaya umuwi yun? Mapagbigay ka pala, no? Ay sus, talagang mabait yang si Shane. Sa'yo lang naman masungit yan, Dok Inaasar mo kasi. Siya kaya yung nagsungit sa akin bago ko siya inasar. Pasaway ka kasi. Shane, huwag ka pumunta na 4:00 doon. Mga 6:00 dapat. Di madilim na pag-uwi ko nun. At saka hindi na ako papayagan niya ni Papa, no?
Ako nang bahala magpaliwanag sa kanya. Basta alas 6 tayo pupunta doon ha. O di kaya, wag ka na lang kaya pumunta. Oh, bakit naman? Pera na yun eh. Sige na nga. Pupunta kung pupunta. Bumusangot na lang ako sa kanya noon pero sinunod ko siya sa oras na sinabi niya. Pagsapit ng alas 6 ng hapon, imbis na magkita na lang kami sa tindahan ay mas pinili niyang sunduin ako sa bahay. Sakto namang nandun si Papa at hindi ako nagpapaalam, kaya siya na ang kumausap. Ano? Magpapapinta siya kay Shane? Yun po yung sabi niya eh. Aba, parang duda naman ako dyan. Tapos alas 6 kayo ng hapon pupunta doon? Alas 4 nga raw pa eh, pero sabi nito ni Doc, alas 6 na daw. Eh di samahan mo na lang Rogelio kung nag-aalala ka. Babalik naman yata kayo agad eh. Eh kung ganyan kagabi, sasamahan ko talaga. Eh, anong oras na ba? Oh, alas 6:30 na oh. Bali mag-uusap lang naman po tungkol dun sa ipapagawa eh. Baka hindi naman po magtagal doon. Kung sa bagay. Pero Dok, ano kasi eh. Parang pinagbibintangan kami ng doon na yun na kasi dito pumunta yung sinasabi manananggal eh. Baka mamaya hindi tungkol sa painting yung pakay nun kay Shane. Sinabi pa naman niya ng manananggal daw yung nanunog sa kanila. Ba't naman po niya iisipin na isa sa inyo yung manananggal na yun? Wala naman po kaya traso dun ah. Siyempre wala. Kakalipat lang namin dito eh. Hindi naman namin siya kakilala. Eh kung ano man po yung sabihin niya mamaya o gawin, nandun naman po ako eh. Ako pong bahala sa inyo. Eh kung may ganyan na kayong pagdududa, eh huwag na lang kayong pumunta. Pero ma'am, kung hindi po ako pupunta, baka sabihin niya isa talaga sa atin yung manananggal eh. Mamaya hindi pa maging maganda yung resulta. Kaya nga tara na. Habang maaga pa. Talagang sumama si Papa noon. Habang papalapit kami sa bahay, nasunog ang ilang parte. Lalo na sa bandang likod. Naamoy ko ang parang may laman na nasunog din. Yung pala maraming manok ang napinsala doon. Napapalapit na kami. Lumabas ang ilan sa mga taong nandun. Nagsalita pa sila kay Doc kung bakit huli na nang dinala niya kami sa lugar na yon. Sinabi naman ni Doc na yun kasi ang oras na gusto namin. Kahit ang totoo naman, suwestyon niya yon. Ako naman dahil sa aura ng mga taong yon ay kinakabahan na talaga ako. Pinapasok kami sa loob ng bahay at talagang nangangamoy sunog doon. Ang sabi ko di ba alas 4? Bakit naman nahuli kayo? Eh, pasensya na po kayo doon. Huli ko na din nalaman na pinapatawag ko pala yung anak ko. At hindi ko naman sinabi na sumama ka. Bakit ka kasama? Aba, bilang ama po sir, sasamahan ko po talaga ang anak ko na lumabas ng ganitong oras. Maaga ko siya pinapapunta dito. Hindi ko kasalanan kung gabi na siya dumating. Tsaka mabuti naman tao tong si Doc eh. Pwede mo na paubaya ang anak mo sa kanya. Naniniguro lang po ako doon. Pasensya na po talaga. O sige, desisyon nyo yan eh. Desisyon mo na rin na masaksihan kung anong mangyayari sa anak mo. Mangyayari? Ano po mangyayari? Sige na, Leo. Kilos na. Gawin mo na kung anong dapat. Gagawin ko yung dapat, sir? Ano ba yung dapat kong gawin? Oh, akala ko ba nasabihan ka na ng mga kasama mo? Yung kagaya ng ginawa mo doon sa Dalagita. Ibig sabihin pala, sir, totoo yun, no? Kayo yung pumatay sa babae? Ano naman ngayon kung ako yung may gawa nun? Ang importante, malaki yung binigay ko sa'yo. Teka, anong ibig niyo sabihin? Hindi ko talaga maintindihan. Kahit si Papa noon ay napahawak ng mahigpit sa kamay ko. Sa pagkakataong yun, kumagat na ang dilim. Napansin ko tuloy kay Leo na panay ang tingin niya sa orasan niya. Para siyang may hinihintay. Tumayo noon si Don Renato at nag-utos lang sa iba. Pero hindi siya sinusunod ni Leo. Si Leo naman para hindi ako mahawakan ay biglang humarang sa harap namin. At doon na nagsimulang magtaka ang amo niya. Hoy! Anong ginagawa mo? Hindi ko alam kung bakit tiwalang-tiwala ka sa akin kahit hindi naman ako madalas sumasali sa kalokohan mo. Ilang beses kitang hindi sinunod. Pero yung ipadispatcha ako, hindi mo magawa.
Bakit mo naman gusto i-dispatcha kita? Dahil di mo naman ako dapat pinagkakatiwalaan eh. Hindi ako nagre-reklamo sa ginagawa mo pero hindi ibig sabihin nun, sangayon ako dyan. Oh, di wag kang mangailam kung ayaw mo makisangkot. Ang problema yan, laki na kasalanan mo sa akin eh. Gusto kong marinig mula sa'yo mismo yung ginawa mo sa kapatid ko. Ano pinagsasabi mo? Ang dalagitang pinatay mo. Kapatid ko yun, demonyo ka! Kapatid? Walang yan. Siya yung gumawa doon. Ano naman kung ako yung gumawa? Anong kaya niyong gawin sa akin? Hindi nga umubra yung apoy sa akin, kayo pa kaya? Masyado mo yata akong minamaliit. Baka magulat ka na lang kapag napagdanto mo na hindi mo ko kaya. Normal na tao ka lang. At lahat na nakapaligid sa inyo ngayon, mga aswang. Magpasalamat ka kasi kahit tao ka, napabilang ka sa aking grupo. Dahil kailangan nyo ng doktor. Hindi ka gagaling kung hindi dahil sa akin, Don Renato. Baka nakakalimutan mo. At magaling na ako ngayon. Pero kaya ko yung bawiin. Nakikita mo to. Babalik ka saan yung sunog dahil sa bagay na to. Kaya, kunin niyo ang babae at patayin niyo yung tatay niya. Etong sa'yo. Ayop ka! Ano to? Uri yan ng Liya. Kaya niya tumunaw ng laman, mapaso ang man o tao. Hindi mo ko kaya, Don Renato. Sinasabi ko sa'yo. At kayo, nakikita niyo yung nangyari sa katawan na amo niyo. Kahit gaano pa kayo kalakas, pagdating sa bagay na to, wala kayong laban. Hindi ka agad ito mag-iilom. Dahil nilagyan ko rin ito ng pangontra para hindi niyo kaya labanan. Ayop ka! Magbabayad ka sa ginawa mo to! Magbabayad ka din sa ginawa mo sa kapatid ko. Tama na! Pipigilan niyo siya, mga kasama! Sige, lapit! Susubukan niyo lumapit! Shane, halika na. Delikado yung bagay na hawak niya. Baka mandalsikan tayo. Pero pa, marami pong aswang sa labas. Ako na bahala. Tara na. Wala kaming magagawa kundi iwan si Doc Leo sa loob. Nakikita ko namang kaya niya ang sarili niya. Pero sa pagkakataong yon, may pagaspas na ng pakpak sa labas. At sa kahindik-hindik pang pangyayari ay maraming nag-anyong halimaw sa paligid. Halos hindi ko na nga maihakbang ang mga paa ko sa takot. At halos buhati na lang ako ni Papa noon. Huwag yung anak ko. Wala siyang kasalanan. Ako na lang yung sakta niya. Huwag isa. Tulong! Tulungan niyo kami! Huwag niyo siya ngayon, mga takas! Renato, kakahit ako na lang. Huwag yung anak ko. Mabawa mo kayo. Papa, patawad mo. Hindi ko naman alam na ganito eh. Dapat sa hinala mo palang nakinig na tayo. Kumapit kayo sa akin! Papa! Anak, si Saglit. Huwag yung anak ko. Sumama ka na! Talagang kinuha kami ng aswang na lumilipad doon. Ginulo pa siya ng ibang mga aswang at muntik nang maabot ang paa ni Papa nang isa sumusubok na agawin kami. Hindi ko talaga binibitawan si Papa habang nililipad kami ng aswang na may pakpak. Pero binaba niya lang kami sa may daanan at pinaalis. Tumakas na kayo! Humingi kayo ng tulong sa mga tao! Ha? Hindi ka ba siya ba? Paniligtas niya tayo! Ay, maraming salamat sa'yo. Si Shane, halika na. Hinila ko ni Papa palayo doon at inihatid muna niya ako sa bahay. Iniwan niya muna ako kay Mama. Hindi niya na nasagot ang mga tanong nito dahil umalis agad para humingi ng tulong. Kahit hindi pa siguradong paniniwalaan siya ng mga tao. Si Mama naman paulit-ulit akong tinatanong. Pero sa sobrang takot ko, hindi talaga ako makasagot. Hanggang sampalin niya ako ng ilang beses. Pati nga si Ethan na paiyak sa naging reaksyon ko. Ay, magsalita ka naman, Shane. Ano ba nangyayari? May ginawa ba sa iyo yung Renato na yun? Ano? Sumagot ka! Marami pong aswang, Ma. Lahat sila doon aswang. Sila yung pumatay sa babae. At yung babae, kapatid siya ni Doc, Ma. Ano? At saan naman pupunta yung tatay mo? Ano gagawin niya? Hihingi po siya ng tulong. Si Doc po kasi nasa loob. Mag-isa lang siya doon, Ma. Mga aswang silang lahat.
Tarantang-taranta rin si Mama at hindi na niya alam ang gagawin. Natuliro na rin siya gaya ko. Mabuti na lang nakapag-isip pa si Ethan noon. Siya ang kumuha ng tubig para sa akin. Lumabas naman si Mama para habulin si Papa. Pero narinig ko na ang boses niya sa labas. Humihingi ng tulong sa mga kapitbahay. Mga kapitbahay, tulong! Pinagtutulungan si Doc ng mga aswang! Lahat ng tao sa bahay nito na nato mga aswang! Mga kapitbahay, tulong! Ate, nasaktan ka ba? Nakagat ka po ba? Hindi, Ethan. Wala akong sugat. Si Papa, baka lumabas yung mga aswang. Baka saktan nila siya. Si Mama lumabas din po eh. At doon na nga ako nahimasmasan. Pumunta ako sa kusina. Kumuha ako ng kahit anong patalim na magagamit kong panlaban sa aswang ko sakali. Kumuha rin si Ethan ng magagamit niya. Dalawa yon, mukhang ibibigay niya kay Mama o kay Papa ang isa. At nang lumabas kaming dalawa, nakita na namin ng maraming ilaw na tumatakbo papunta sa bahay ni Don Renato. Dahil yung ibang aswang pala, nakalabas na. Diyos ko! Totoo nga! Yan pala yung mga aswang! Papatayin niyo sila! Diyos ko, ang dami! Ma! Ma, nasan ka, Ma? Eva, tinatawag ka na ng mga ano. Hayaan mo na si Rogelio dyan. Marami na ba siya kasama? Maring Teray, wala namang alam niyo sa pakikipagbakbakan sa mga ganong nilalang. Ako, Diyos ko, ipapahamak lang niya ang sarili niya. Nandun naman ang asawa ko. Huwag kang mag-alala, hindi siya pababayaan nun. Yung mga anak mo muna, hunahin mo. Ang dami talagang taong lumabas noon at tumulong para mapuksa ang mga aswang. At ang pinaka-nakakahindik na pangyayari, biglang sumabog ang bahay ni Don Renato. Tapos siya nakalabas pala at doon pa pumunta malapit sa amin. Umuusok ang mukha niya dahil sa ginawa sa kanya ni Doc Leo kanina. Mas nasaksihan ng mga tao kung paano siya gumulong sa lupa. Bayad ka, Leo! Isusumpa kita! Magbabayad ka sa ginawa mo to! Ikaw ang magbabayad sa ginawa mo sa apo ko! Hala! Yung manananggal! Apo, kapatid ni Doc yung dalagitang pinatay. Ibig sabihin, lula siya ni Doc. Ano ka mo? Yung manananggal lola ni Doc! Hala! May aswang si Doc! Pero niligtas niya po kami kanina. Siya yung kumuha sa amin ni Papa doon sa bahay nila Don Renato. Inagaw niya lang kami sa mga aswang at tapos pinatakas niya kami. Hindi naman nagtagal ay nakita ko na rin ang figura ni Doc Leo na paparating. Maayos ang lakad niya na para bang hindi siya nasaktan. Pero nang matamahan siya ng ilaw, may nakita akong dugo sa kanya. Sa isa pang pagkakataon ay muli niyang binihusan ng likido mula sa water gun, yung aswang na si Don Renato. Dumistansya ang aswang na may pakpak at hinayaan niya si Doc Leo ang magbigay ng katapusan sa aswang na yon. Sige! Gumapang ka! Tama yan! Gumapang ka! Humalik ka sa lupang kriminal ka! Ganyan yung ginawa mo sa kapatid ko, di ba? Ngayon, ikaw naman yung dumanas yan. Mas brutal pa dahil unti-unti kita tutunawin ng likidong yan! Ah! Tatama na! Tatama na! Ganyan din yung sigaw na kapatid ko nung pinapahirapan mo siya. Tumigil ka ba? Hindi, di ba? Kaya bakit ako titigil hanggat mahina ka ba? Hindi kita titigil hanggang sa mamatay ka! Yun ang pinakabrutal kong nasaksihang pangyayari noon. At gaya nga ng sinabi niya ay hindi niya tinantanan ng aswang na yon hanggat hindi niya ito napapatay. Marami ring aswang ang napatay noon. Ang manananggal naman, bigla ko na lang hindi nakita kung nasaan na siya. Wala ring laban ang mga aswang sa mga tao dahil hawak ng mga tao ang pangontra. Panig pa rin ang kadiliman ng natalo. Nakabalik din si Papa sa amin noon ng buhay. Oo nga't nagkaroon siya ng mga sugat pero mahalaga ay buhay pa rin siya. Wala na. Tapos na sila. Huwag mo na namang uulitin yung Rogelio. Para kung aatakihin sa puso, Diyos ko, aalis ka na lang bigla nang walang paliwanag. Pasensya na talaga kayo. May kailangan kasi ako iligtas eh. Mag-isa lang si Doc doon at kailangan niya ng alalay. Kumusta na pala siya? Malalaki yung sugat niya. Tapos si Joby yung nag-aasikaso sa kanya.
Pero yung manananggal, nasaan na? Niligtas kami nun eh. Umalis na siya matapos makaganti. Lola pala yun ni Doc. Yun yung narinig namin. Oo nga, yun nga din yung pagkakarinig ko. Ay, mabuti pa, baka uwi na ka. Hindi na maganda yung napagdaanan ni Shane doon eh. Kailangan maiuwi na sa bahay yan. Tama si Papa. Hindi naging maganda ang epekto sa akin ang nangyari. Halos gabi-gabi na akong hindi makatulog. Tumahimik ang lugar matapos mapuksa ang abusadong si Don Renato. At lalo namang nakilala si Doc Leo. At nakuha ni Papa ang respeto ng barangay, pati na rin ang tiwala ng kapitan. Marami pala kasing ginigipit sa pautang si Don Renato at pinapahirapan kapag hindi nakakabayad. Isang linggo kong nakakulong sa bahay noon. Puyat, nanghihina at hanggang mapansin nilang pumayat na ako. Naku, Iha, pilitin mo kumain ng marami at patulog ka sa gabi para naman bumalik ka sa dati mong pangangatawan. Oo nga, sis. Ang laki na nabaho sa'yo, oh. Magpaalaga ka na lang kay Doc Leo kaya, Grabe ka naman. Hindi naman ako hayop eh. Ano ka ba? Hindi lang sa hayop maalaga yan, no? Sa tao rin, syempre. Lalo na kapag gusto niya, di ba? Di ba, Doc? Paparating pa lang ako, rinig ko na yung chismis mo tungkol sa akin, ah. Eh kasi naman, Doc, tignan mo. Ang payat na ng sis ko, oh. Asus, hindi kasi lumalabas kaya namimiss palagi yung pangasar ko. Saklap niya na. Kulang ka na nga sa height, kulang ka pa sa taba. Alam mo ikaw, laitero ka talaga, no? Kumain ka kasi. Pero mabuti na lang lumabas ka. Nagustuhan kasi ni Lola yung gawa mo eh. Niregalo ko sa kanya yung pinta mo. Ang sabi niya, ang ganda daw nun. Ha? Oo naman. Maganda talaga siya doon, no? Siyempre ako may gawa nun eh. Kaya nga gusto niya magpagawa ulit eh. Ano, bayaran ko, 50,000. Ay wow, kabog. Grab mo na yan, te. Dali na. Oo, sige. Mukhang ayos yan ah. Ano ba ipipinta ko? Sabihin mo lang, gagawin ko kagad. Mukha ka ng bahay na nasusunog pero dapat walang apoy ah. Ano? Bahay na nasusunog pero walang apoy? Halang, meron nun? Eh kaya naman ni Shane yun, di ba? Oo naman. Anong klaseng bahay ba yan? Yung bahay ni Don Renato? Oo, at dapat walang apoy ah. Pero nasusunog. Oo sige, yun lang pala eh. Sinabi mo yan ah. O siya, may iwan ko na kayo. Basta Shane, pinta mo yan ah. Alis na ako. Naku naman sis. Paano mo naman ipipinta yung nasusunog na bahay na walang apoy? Kaya nga nasusunog eh, di ba? Di ba dapat may apoy? Ay, mo nga no. Nangyari sis? Wala ka sa sarili mo? Loko talaga yung lalaking yun no. Pinagtripan na naman ako. Oy Leo! Lamunin mo na lang yung 50,000 mo. Ikaw na lang magpinta nun. Tignan na lang natin kung kaya mo. Wisit ka talaga. Dahil yun nga ang sigaw ko ay humalakhak siya sa malayo. Pati nga yung mga nakarinig na tawarin. Ako rin sa sarili kong kalutangan. Ang seryoso ko pang sumasagot ng oo. Pero sa kabila ng pang-aasar ni Doc Leo, hindi ko akalain na magugustuhan ko rin siya. Hanggang palihim ko na nga siyang pinangarap. Nanligaw naman siya ng formal, pati yung mga magulang ko nakuha niya. At ngayon ay masaya na kami ni Leo. Maraming salamat po Miss Clar at Sir Jay. Ako po muli ito, si Shane. Lubos na gumagalang. Ayun. What a nice story and nakakilig, no? Kahit mapang-asar si Doc, no? Nagustuhan Ayos din, rin, no? nagustuhan rin. And ayun nga, kaya nga yung ano yung ano pala, yung tanong. Yung tanong, pag ba daw naghiwalay tayo, di wala na rin daw story. Grabe naman yun, kaya nga. Para sa akin ha, it's either maghihiwalay kami or makukulong ako. Pwede, walang story, pero kulong ka, no? Hiwalay o kulong. Hindi, kaya nga para sa akin parang sobrang imposible mangyari nun. Kasi, At saka, hanggat may nakikinig, hindi talaga tayo titigil sa pagkukwento. Tsaka hindi kami maghihiwalay, guys. Ano ba naman kaya nga, hindi nakulong ako.
Ayoko na. Ayun kaya tsaka matagal na rin kasi kami magkasama ni Clarence. Yun nga, syempre, parang ang hirap na magkalayo, ganon. Alam mo na Pipila yan. Eh, So anyway, anong natutunan niyo sa kwento? Nag-enjoy ba kayo kayang Gaw? Ako kasi, nag-enjoy talaga kami. At saka ano, no, may natutunan na naman akong lesson eh. Ano naman? Pag mabait ka talaga, babalik din talaga yung kabaitan sa'yo eh. Ah. Kasi din naman yung matanda, di ba? Hindi naman niya kilala, tinulungan niya. Ending, yan pala yung tutulong sa kanila. Yes, sir. Ang galing mo Diba? talaga. Ang galing mo talaga sa mga kasabihan, no? So ayun, kung may natutunan na rin kayo, comment lang po kayo dyan. And yung mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. And follow po kayo sa Facebook natin, Miss Claire Horror Stories din. Pati sa TikTok. Okay, kayang Gaw. Bye-bye!